Matapos pa isign ng Milwaukee Bucks si Cam Thomas, meron silang 3-1 record at 3-game winning streak. Off the bench, nag-a-average si Cam Thomas ng 19 points, 2 rebounds, 1 assist, 52 and 31% shooting. Meron pa siyang 19 minutes per game. Nasa 2 to 3 games away pa ang Milwaukee Bucks para makaabot sa play-ins. Wala pa di umano sa full version si Cam Thomas dahil nasa minutes restriction pa dahil sa kanyang hamstring injury. Na kapag nawala ang restriction ni Cam Thomas, magkakaroon di umano ng 3-guard trio ang Bucks, si KPJ, Rollins at Thomas na may combined average na 53 points per game. Na kapag bumalik pa si Giannis, magkakaroon sila ng combined na 82 points per game sa kanilang roster or lineup. Dati pa kasing gustong makuha ng Milwaukee Bucks talaga si Cam Thomas. Ito yung bago na trade, si Middleton papuntang Wizards. At pwedeng isama sana nun kay Damian Lillard, kaso hindi natuloy at hindi rin naman binitawan ng Brooklyn. Nakabalik na naman sa practice si Giannis. Papatapos na rin yung 4 weeks na sinabi niyang timeline, pero 6 weeks talaga yung nabanggit niya dun. Wala pa si Giannis sa 5-on-5 workout. Possible hindi pa siya makalaro versus Toronto Raptors. Nagbuckles pa ako dun. Expected babalik si Giannis within 9 game stretch nila sa kanilang home court. Meron pa kasing sumingit na isang road games dito sa Milwaukee Bucks kontra yun sa Bulls. May chance ang Bucks na makasingit sa top 10 dahil nga sa kanilang 9 game stretch sa kanilang home court. Ang Hawks at Hornets kung matatalo sa next 5 games nila ng 3 to 4 games, tapos ang Bucks naman mananalo ng 3. Parang nag-iintay na lang din si Giannis na bumalik sa contention muna ang Bucks bago siya bumalik dahil hindi pa rin nawawala sa kanya yung mga trade rumors. Si Kawhi naman noong nakaraan versus Lakers biglang umalis ng game kahit yung mga commentator nagtataka na parang hindi naman siya na-injured dahil hindi naman siya paika-ika maglakad. Parang may natitira pang 4 minutes sa game nung umalis si Kawhi na twist di umano yung paa niya. Sinabi din ni Kawhi kay Coach Tyronn Lue ayaw na niyang maglaro kasi sumasakit yung paang na-injured sa kanya. Wala rin binigay na detail si Coach Tyronn Lue tungkol kay Kawhi. Kahit siya nagtaka dahil wala naman sa injury report si Kawhi, wala rin siyang restriction kahit back-to-back game at kaagaling lang din naman ni Kawhi versus Nuggets na naka-escape sila ng panalo. Ito nabasa ko lang sa mga write-ups na ang Clippers hindi transparent sa kanilang mga player na mayroong injury. Pwedeng mayroong injury si Kawhi or wala kasi dati nung nawala si Kawhi ng 3 games ang sinabi lang doon sumasakit yung paa niya. Hindi na rin siya nag-low load management ngayong season. Naglalaro na siya kapag back-to-back game. Pero based sa interview ni Coach Tyronn Lue, merong cap si Kawhi or limit sa minutes niya. 30 to 34 minutes si Kawhi. Para naka-minutes restriction din si Kawhi sa mga susunod na game. Pero based nga kay Coach Tyronn Lue, wala namang kasing reported injury talaga kay Kawhi bago yung game sa Lakers. At may go signal na maglaro siya ng back-to-back game. Nung bumalik si Kawhi galing injury mula November until mid-January, nag-a-average siya ng almost 35 minutes per game. Naglalaro pa siya noon ng back-to-back game. Meron siyang average na 29.6 rebounds at 3 assists per game. Siya pa yung best defensive player noon na nasa 2.2 steals per game. Nang bumalik naman si Kawhi sa next 13 games, dumaan pa ang 1 week na pahinga dahil sa All-Star Weekend, nasa 30 minutes per game na lang si Kawhi na average. Meron pa siya nung almost 27.6 rebounds, 4 assists, 1.5 steals per game. Sa 13 games, isang beses lang umabot si Kawhi ng 35 minutes. Mula November until mid-January, bago siya nawala ng 3 game, meron siyang average na 16 minutes per game sa second half. Nang bumalik ulit siya, next 13 games niya, nasa 14 minutes per game na lang si Kawhi. Kahit yung robot nag-o-overheat, hindi na siya nag-low load management ngayon. Mukhang kailangan niya coolant na. Naglalaro si Kawhi ng back-to-back game. Dati pa, nung November until January, naglalaro pa si Kawhi ng 38 to 40 minutes. Kahit 1 day lang yung mga interval. Dati, hindi mo siya mapapaglaro nun. Dahil kapag naglaro si Kawhi ng multiple games na merong 35 to 38 minutes, malamang hindi siya maglalaro sa mga susunod na game dahil idadaan sa load management. Dahil wala namang injury report kay Kawhi at wala siyang restriction, pero mapapansin doon sa last 13 games, halos naka-restrict yung minuto niya at hindi lumalagpas ng nasa 31 or 32 minutes.
Versus Lakers, nasa 31 minutes na siya almost nun at pwedeng abutin yung 35 minutes kung sakaling tinuloy niya pang maglaro nun. Hindi na naglo-load management si Kawhi pero nakakap yung minuto niya. Dinisregard pa ni Coach Tyronn Lue yung sinabi ni Kawhi na hindi na sila contender. Based pa kay Coach Tyronn Lue, close na ang window para sa contender para manalo ng championship. Pero hindi pa sarado ang chance na makapasok ng playoffs na kapag nagawa nila makapasok, may chance naman sila ulit.